Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Sa dami ng bougainvillea collections mo ba or any other plant, may mga times ba na hindi mo napapansin ang bawat isa sa kanila? And hindi mo namamalayan na need na pala nila ng agarang care at atensyon dahil hindi na sila ganun kaganda. Ito naman ang isa sa ating pag-uusapan today kung paano ba mapapanatiling masigla ang mga bougainvillea natin. Kaya naman tara, samahan mo ako at sabay tayong matuto kung paano mapanatiling healthy ang mga bugis natin. Also, disclaimer lang din, I am not an expert yet and i-share ko lang yung ginagawa ko at naging experience ko sa pag-aalaga ng bougainvillea. Baka kasi sabihin yung expert na tayo, and to be honest, malayo pa tayo dyan, but every day is a learning process. Ito ang aking golden round na variety, isa sa naging top rare, and top rare pa rin until ngayon at sumikat dahil sa ganda ng kanyang bracts and flowers. The time na nabili ko siya ay puro grafted pa ang available, and now may mga rooted na pero yung price is ranging from 250 to 450 ang isa. Medyo may pagka-pricey pa rin, but definitely sobrang ganda naman talaga ni Golden Row. And madidistinguish mo talaga si Golden Row dahil sa dahon and stem niya. Sa dahon niya ay para siyang ginda and yung stem naman ay para din siyang ginda na light green or light orange, ganon yung kanyang kulay. And isa sa mga nagustuhan ko about Golden Row ay dahil under siya ng Chitra family. If I am not mistaken, kabilang ang Golden Row sa Chitra family. And magical din ang bracts niya and flowers niya. Just like sa mga ibang Chitra varieties. And just recently, ay naglabas ng variegated variety nitong Golden Row and masasabi kong maganda yung variegated Golden Row. And right now, meron ako sa collection ko pero sobrang liit pa at grafted siya sa maliit na bougainvillea root. Yung price range naman ng variegated Golden Row ay nasa 1,000 pesos for small size grafted and nasa 1,200 pesos naman pataas pag medyo malalaki na. Yes, medyo mahal pa siya kasi bagong labas din ito. And of course, mahal din ang puhunan ng mga propagators dahil usually, ang presyo nito pag unang labas ay nasa 2,000 pesos pataas. Ay 2,500 pesos pataas. And gaya nga ng sabi ko kanina, itong si Golden Row na green leaf ko ay nabili ko na grafted sometime first half of 2024 or late 2023. And noong blooming season naman ay nag-flower naman siya ng sobrang dami and sobrang ganda. Madami siyang binigay na flowers and bracts. And yung sad part is right after blooming season ay napabayaan ko dahil nakalagay ito sa sulok. And that area ay hindi ko masyadong napupuntahan dahil medyo masikip. So ang nangyari ay naging pangit ang itsura niya dahil ang haba ng mga sanga niya na kung saan-saan yung direction. In short, hindi ko siya na-trim. Kaya naman today ay operation pagandahin natin ang napabayaang si Golden Row para naman sa susunod na blooming season ay magbigay siya ulit ng madaming bracts and flowers. At bago ko naman siya i-trim si Golden Row, ililipat ko muna siya ng paso sa mas malaking paso para mas makakagalaw yung mga ugat niya. The last time na nairipat ko siya ay last year and I think it's about time na iripat ko na din siya sa mas malaking paso kasi uprooted itong rootstock niya. At para mas lumaki pa yung pinaka-trunk ng rootstock at para mas gumanda pa lalo at maging healthy yung mga ugat niya. And sa repotting ko guys ay gumamit ako ng version 2 ko which is the potting mix for repotting. Wherein combination siya ng good garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. So, imimix mo lang ang mga ingredients na yon and makakagawa ka na ng potting mix for repotting. Napakadali, di ba? Dahil equal lang yung portion ng bawat ingredient.
And kaya ko naman din pala niripat si Goldenrow dahil yung ibang ipa ng palay niya ay nabubulok na and bumaba na yung level ng kanyang potting mix. Isa din ito sa dahilan kung bakit hindi nakaka-absorb ng nutrients na yung mga bugis natin ay kulang na sa lupa and puro ugat na. Sa health ng halaman, sa ugat nag-uumpisa ang lahat-lahat. Kasi kung hindi healthy ang roots kung hindi healthy ang root system ng bugis, for sure, wala siyang capability to absorb ng nutrients na galing sa potting mix. Kaya dapat maganda din talaga na maganda ang potting mix na ilalagay natin and fast draining siya. And kung hindi siya fast draining, ang mangyayari ay mabubulok ang mga ugat ng bugis natin, and pag nabulok ang mga ugat, ang mangyayari ay malalanta ang halaman until mamatay na lang ang bougainvillea natin. Since inuna ko ang repotting, ang next naman na gagawin natin is the main part ng ating topic today, which is trimming na. Nakita nyo ba yung mga sanga niya na pagkahaba-haba at hindi mo alam kung saan patungo? Ito ang nangyayari sa mga bougainvillea natin guys pag hindi sila na-trim right after blooming season. Dahil ang focus ng bougainvillea natin after blooming season ay magparami at magpahaba ng mga sanga in preparation naman sa susunod na pamumulaklak. Since hindi ko ito nagawa sa kanya, ito ang aatupagin ko today para naman gumanda-ganda siya. Medyo hard pruning ng konti ang gagawin ko sa kanya para mas maglabas siya ng madaming new shoots or mga bagong sanga. And by the way, hindi naman masasayang ang mga cuttings na yan kasi itatanim ko naman siya through the ICO method later on. And since pinutulan ko ito ng mga sanga, syempre, matik na lalagyan natin ng fertilizer, and yung gagamitin kong fertilizer ay yung Urea 46 na rich or high in nitrogen content na mabisa naman sa mabilis na pagpaparami ng mga sanga. Yung nitrogen kasi ang nagbibigay solusyon sa malago at malash na halaman and bougainvillea. At bago tayo magpatuloy and habang tayo nagre-repat ng Goldenrow na variety na napabayaan natin, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea varieties na repotting and care ng mga bougainvillea na ating napabayaan. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And gaya ng sabi ko kanina na ipopropagate ko yung mga cuttings na nakuha ko or makukuha ko from Goldenrow, and now done na akong linisin ang mga cuttings at putulin sa plantable size. And now ready na akong itanim sila sa mga small plastic cups na walang butas. In my past videos, lagi kong nababanggit na maganda ang plastic cups na walang butas sa pagtatanim ng bougainvillea cuttings through the ICO method. And hindi naman ito nabubulok ng nakakabulok ng cuttings as long as maganda at tama ang pagkakagawa mo ng potting mix. And yung potting mix na gagamitin ko naman ay ngayon is the version 1, which is potting mix for propagation. And yung potting mix na ito ay combination naman ng good garden soil, coco peat, rice hull, and carbonized rice hull. Basically, yung coco peat ang pinagkaiba ng version 2 ko na potting mix. So ayan guys, itutusok-tusok lang natin ang mga cuttings sa potting mix, and wala na akong ginamit pang kahit anong hormone or rooting hormone solution or rooting agents. Okay na yung as is dahil nabubuhay naman ang mga cuttings na itinatanim ko, maliban na lang sa mahihirap talagang buhayin na varieties. Actually, itong process na ito ay nagagawin ko ay same lang din sa mga naunang videos ko na ginawa ko for cutting propagation through the ICO method.
And by the way pala, yung tamang potting mix pala na dapat ay tama yung moist lang niya. Hindi yung tipong pag piniga mo ay may lalabas na excess water. Yung tama is yung pag piniga mo ay walang water na lalabas and magfo-form ito na parang dumplings. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!